Yes, was that, Mr. Chair. Mr. Morales, yes, please proceed. Yes, sir. Doon sa kaya Miss Joey Cruz, ang ano ko lang, bilang isang dating tauhan ng gobyerno, wag lang sana tayong magpakita ng anumang kagaspangan para hindi tayo napapansin ng publiko. Yun lang po. Ano yung ibig sabihin? Huwag lang magpakita ng kagaspangan para hindi makita ng publiko. Yes, Your Honor, Mr. Chairman. Yun lang po. Kasi kung magpapakita tayo ng kagaspangan at makikita ng publiko yung hindi na ayon na kilos ng isang public official, talagang makikita po tayo. At yun mapapansin ng publiko. Huwag naman sana tayong masasaktan. Sinong tinutukoy mo, Mr. Chair? Your Honor, yun pong mga gumagawa ng kagaspangan, yun po yun. Sino nga yung tinutukoy mo? Aba, hindi ko po alam. Siguro po, maaaring kayo po, Your Honor, mawalang galang na po, nasa inyo po yun kung sino po yung mapapatungkulan nun. Mr. Chair, ano ba yung kagaspangan na narinig mo? Sino nagsabi ng kagaspangan? Your Honor, ito po bilang isang dating tauhan ng gobyerno. Nagiging maingat dapat ang isang tauhan ng gobyerno habang siya ay nanunungkulan. Katulad ng pagnanakaw, pag-aabuso sa tungkulin, pagmamalabis. Yan po yung isa sa mga dapat na tinitingnan natin. At kung tayo man ay tauhan ng gobyerno, dapat ginagampanan natin ng buong husay, buong giting, tulad ng mga alagad ng batas na handang ialay ang sarili niyang buhay para lamang doon sa sinumpaang tungkulin. Mr. Chairman. Mr. Chair, tama yung binanggit ni Mr. Morales tama Pero ang tinatanong ko sa iyo, nag-a-agree ka ba sa sinabi ni Miss Cruz? Saang particular, Your Honor, Mr. Chairman po? Hindi ka pa na nakikinig sa akin Bira namang buhay ito. Pagpaumanhin niyo po, Your Honor, at nangati po yung aking binti, maaring hindi ko po wala kang napansin. karapatang magsalita kung hindi mo narinig lahat ang mga sinabi. Iyon pong narinig ko. Very clear po akong narinig. Very clear, Mr. Chair, ang sinabi ko. Kanina, pinag-uusapan natin yung lahat ng mga binanggit ni Miss Cruz. And I'm asking you now, kayong mga vlogger, oo, mga objective naman kayo, di ba? Ano ang palagay nyo rito? Palagay nyo ba na itong malicious, ito ulitin ko para malaman mo, itong malicious, profanities, at insults, accusation, na ibinigay po ni Miss Cruz, ay kasama po yan sa tinatawag nating protected discourse o kaya naman healthy discourse or freedom of expression? Yun po pinoprotektahan ng batas. Ito po yung pong opinion o saloobin ng isang mamamayang Pilipino patungkol doon po sa pagkukulang ng isang public officer. Yun po hindi pinoprotektahan ng batas. Ito po yung pag-iingganyo ng paggawa ng illegal o labag sa batas. Yung pagkukulang, Mr. Chair, kung walang ginawang illegal, may karapatan ba siya? Kung walang ginawang illegal, Your Honor? Depende po Depende po sa napapansin at po sa nagbibigay ng opinion, Your Honor. Miss Joey, meron po ba akong ginawang illegal? Meron po ba? Nothing that I said in the Yun, wala akong ginawang illegal. Meron ba akong ginawang immoral? There are things that I may not agree. You may not agree, that's fine with me. Yeah. Pero ang tinatanong ko, meron ba akong ginawang immoral? Differences I in agree values, that there Your are some Honor. things that you do not agree. Okay lang yun sa Differences in akin. values, Your Honor. Di ba?
Pero wala akong ginawang immoral o illegal. You said that yourself. So therefore, anong ibig sabihin ng profanities, insults, and malicious accusations you gave to me? Yun ang tinatanong ko. Ha? May I answer, Your Yes, Honor? go ahead. Okay. First of all, Your Honor, I would just like to take exception once again that I never agreed to anything, any statement that is malicious as part of freedom of speech. It's not. What I said are not malicious. Those are observation on my end, and the profanity is part of part of my expression of discontentment, disgust, because my expectation for a public officer is not Therefore, met. Mr. Chair, when you're saying that a public official who is not doing anything illegal or immoral, and you said something malicious, insult and profanities, Again, that is your observation. And you have the right to say that. Again, Mr. Chair, I am taking exception on the malicious statement. My statements are not malicious because my statements are always pertaining to the exercise of the public duty of the officer I am responding to. So therefore, when you said reacting to. gago, that is not malicious. That is not malicious, Mr. Ah, Chair. okay. That is not malicious, ha? Yes, Mr. Chair. Oo. Pero ako, Miss Cruz, kahit kailan, hindi naman kita kilala, hindi ko alam ang ginagawa mo, wala akong karapatang tawagin kitang gago. And I respect your opinion, Mr. Chair. Not my opinion. That is my belief. I Iba yung respect your opinion, belief, Mr. iba Chair. yung belief. Okay. I'd like to ask the other vlogger if they agree with Miss Joey on that. Una po, I agree po na this is not malicious kasi na-establish na po na hindi po namin kayo kilala personally. And kung sabihin namin mahal namin kayo, it is because of your work as public official. Hindi po ibig sabihin mahal po namin kayo bilang kung ano pa man, malisyoso. And when we say we don't like what you are doing, it is also not malicious. It pertains to your job as a government official. So I think magkaiba din po kasi yung sukatan sa public official and also private citizen. So, I think it's important for us to understand the difference of and the limitation doon sa public official and sa private citizen. And I agree po. Lahat po ng sinasabi namin sa inyo, because we don't know you personally, are not malicious. It's not personal. It's about your job lang po. Sometimes, Mr. Chair, I'm not onion-skinned, ayan, kilala ako ni Congressman Glenn. Oh, kaibigan ko yan. I'm not onion-skinned. Ang ibinabagit lamang natin dito is how do we limit this? How do we regulate this? Yun ang aming inaanong batas. How do we regulate this kind of statements? Na masyadong personal to Diba? Hindi ko na nga pinapansin Oo. Kung hindi lang binigay sa akin itong mga bagay na sinabi, makikita ko ba to? Hindi ko nakita to Miss Joey Cruz I don't even care about that anymore. Hindi ako apektado dito Hindi ba? I think it's this. Kayo makakatulong sa amin for us to be able to craft a better legislation to what? To tell you that the freedom of expression is not absolute. Yun ang nais naming sabihin dito. So, yung the rest of the vloggers, if, yes, Attorney Glenn, go ahead. Thank you, Mr. Chair. While we recognize the plenary power of this Congress to enact legislation to limit freedom of speech or expression, I would just like also to exhort the members of Congress, the honorable members of Congress, to remember that the exercise of free speech, public officials should not be onion-skinned. I know hindi po kayo onion-skinned, Congressman Honorable Abante.
public officials should not be onion-skinned, and that free speech serves as a scalpel that removes the abscesses of officialdom. I quote the jurisprudence. I mean, it's a landmark decision of the Supreme Court. So we have to make a tight balance between limiting the freedom of speech and, of course, when it comes to public acts of public officials. Yun na po, Mr. Chair.